So pag-usapan natin to si Ka Eric, tsaka sila Badoy, okay? Ay nako, sumasakit ang ulo ko dito, no? Nalaki nga natin yung mukha ni Kalbo. Yan, okay, yan. Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, ito na nga. So, alam naman po natin na hindi po talaga nabigyan ng permit at trespassing pala. Malinaw na trespassing pala yung ginawa pala ng hakbang ng maisog. Hakbang ng maisog sa Bustos, Bulacan. So ngayon, ang sabi ngayon ni Ka Eric Badoy, gumawa na naman sila ng isang fake news. Ako naniniwala akong fake news ito eh. Nang sabi po ni Ka Eric Badoy na may mga taga Bustos, Bulacan daw po, mga 300 na katao daw po sila, na taga Bustos, Bulacan, may hawak daw po ng tubo. Para daw po saktan yung mga organizer po ng hakbang ng maisog. Ayan ang sabi nila. So una, ano na naman to? Sino na namang source mo? Sana may video para maniwala tayo. So sabihin na nga natin na, sige, sabihin na nga natin na totoo. Sabihin na nga natin na totoo na may mga taga Bustos, Bulacan, pero ako hindi naman ako naniniwala eh. Pero sabihin na nga natin na totoo na may mga taga Bustos, Bulacan na 300 na katao na may hawak po na tubo para ipagtanggol at or pigilan yung hakbang na maisog. Okay. So isa lang ibig sabihin nun mga kababayan. Hindi yun panggigipit sa inyo. Hindi kayo welcome. Ayun lang naman yun eh. Ayun lang naman yung ibig sabihin nun eh, di ba? Nag-gets yung mga ka-Streetwise, no? Hindi sila welcome. Isipin nyo lang kung ano, kunwari, ito lang, no? Kunwari kayo, pupunta si Digong sa inyo, tapos ayaw ng mga tao. Tapos nakita ninyo yung mga kabarangay ninyo, yung mga ka-LGU ninyo, may mga hawak na tubo, pinipigilan sila. So isa lang ibig sabihin nun, hindi kayo welcome. Huwag nyo nang kasing ipilit kasi ang papangit ng mga mukha nyo. Sorry. So ito para mas maganda, panoorin na lang natin to para mas maganda. Ito yung sabi ngayon ni Ka Eric. Okay? So ginanyan-ganyan ko siya no para di tayo copyright ng SMNI kasi yung SMNI po kasi nagka-copyright po yan eh. Sige, panoorin natin to Sorry na, may pumasok na data ngayon lang, 300 plus ang may mga hawak na mga tubo at mga pamalo na tapos papaluin natin si Ka Eric sa ulo. Di ba? deploy sa area sakaling pumasok at natuloy ang rally ngayong hapon at ito po hindi naka-uniforme mga sibilyan. Yun pala eh, mga sibilyan pala eh. So ibig sabihin, mga taga Bustos, Bulacan yan. Di ba? Ang linaw eh. Ang linaw eh. Ang sabi ni Ka Eric, may hawak na tubo, may hawak na pamalo, hindi naka-uniforme, mga sibilyan. So mga taga Bustos, Bulacan yan. So tinataboy kayo, ibig sabihin nun. Tinataboy kayo, ayaw sa inyo. Hindi pa ba malinaw sa inyo hindi pa ba malinaw dito sa Hindi pa ba malinaw dito sa hakbang ng mautog na organizer na hindi kayo welcome? Ito para mas malinaw, ulitin ko lang no. Hindi po natin kino-confirm na totoo ito. Alam ko naman na fake news ito eh. Pero kasi kung gagawa na lang kasi ng fake news, sana yung magbe-benefit sa kanila. Ang problema kasi dito, gumawa na lang ng fake news kontra pa sa kanila. Hindi nga, di ba? Ganun eh. Kasi pag gagawa ka ng fake news, dapat ang lalabas nun, kayo yung biktima. Kawawa naman kayo, di ba? Kaawa-awa kayo, di ba? Sasaktan kayo, pero hindi. Ang nakita po natin dito, kung alam kong fake news ito, pero kung sasakyan po natin yung logic nga po ni Ka Eric, isa lang big sabihin nito. Hindi kayo welcome. Kasi hindi naman pala police yung nangaharas di umano sa inyo. Mga sibilyan. So kung mga sibilyan yan, mga taga Bustos, Bulacan yan. So hindi kayo welcome. Ba't nyo kasi pinipilit kung hindi kayo welcome? Sinusukan na nga kayo eh. Di ba sinusukan na kayo ng buong Bulacan? Buong Bulacan itong mga kababayan. Di ba? Kasi una sa Malolos, sa Bustos, tapos hindi sila binibigyan ng permit ng provincial LGU. So buong Bulacan ayaw sa inyo, sinusuka kayo. Hindi, Diyos ko. Gagawa na lang ng fake news, hindi pa pabor sa kanila, kontra pa sa kanila. Engot din eh. O sige, continue. Sabi ng ating source doon, mga tambay, mga tricycle driver, mga tricycad na pinaarmasan
at pinunduhan. Alam na natin kung sinong involved dito. Ayan na naman, oh, di ba? Pondo-pondo na naman, Diyos ko. Ito lang, no. Alam nyo mga kababayan, kung pondo-pondo lang naman yung pag-uusapan, ang tanong dito, yung mga vlogger ba na pinapuntan ninyo sa Bustos, Bulacan, yung iba pa dyan taga Mindanao, ayan ba, hindi nyo ba pinondohan yan? May kilala akong vlogger taga Mindanao, nandyan ngayon. Ayan ba, hindi nyo pinondohan? Kilala ko yung vlogger na yun eh. Yung si mga kapiyel. Mukhang pera yun eh. Kilala ko yun eh. Laki-laki na sinusweldo sa YouTube, mukhang pera yun eh. Ayun ba? Hindi nyo pinondohan. Ayun ang sinasabi ko sa inyo. Ito, totoo yan. 300 na katao, wala man lang video na pinakita. Di ba? Kasi nungalingan tong mga to eh. Oh, pondo na naman. Sige, ito. Malinaw mga kababayan na itong hakbang ng mautog, kailangan ng pondo nito. Di ba? Syempre, kailangan mo ng bayad sa upa, sa mismong venue. Kailangan mo ng bayad sa stage. Kailangan mo ng bayad sa ilaw. Di ba? So yun, saan galing yung pondo nun? Ayan ang hirap sa inyo eh. Nang bibintang kayo ng pondo-pondo na yan, kayo ngayon gumagamit ng pondo ng taong bayan. Di ba? Ay, Diyos ko na yan, Bobo. Natin kung sinong involved dito. LGU at ang binanggit kanina na congressman at ang kanyang kapartner at pati na po ang PNP tinolerate nila ito. At nakahanda na sila na sakaling matuloy pa ang pagpasok doon ay magkakaroon ng pukpukan at marahas na pagtataboy sa mga mapayapang magtitipon sa Bulacan. Mapayapa. Mapayapa. Ito lang no. Mga kababayan, sobrang common sense lang nito mga kababayan. Sobrang common sense lang nito. Mukhang wala naman kasing common sense itong si Ka Eric eh. Kasi nga, peking peking komunista yan eh. So, mga kababayan, ganito lang. Kunwari kayo, taga Bustos, Bulacan kayo. At pag sinabi sa inyo, kasi ang logic ni Ka Eric na tinolerate ng PNP, pinondohan, papayag ba kayo na mananakit kayo ng kapwa ninyo Pilipino na hindi naman bukal sa kalooban ninyo? Ayun lang yun eh. For example, ito lang. For example ako, taga Bustos, Bulacan ako. Tapos pag sinabi sa akin na, ito 2 por 2, paluin mo yung mga papasok na yan. Kung taga-suporta talaga ako kung taga-suporta talaga ako ng mga Duterte, hindi ako papayag. Hindi ako papayag kasi DDS ako eh. Ba't ko hampasin yung mga yan? So ngayon, kung totoo yung sinasabi ni Ka Eric, at pumayag yung mga taga-Bustos, Bulacan na harangan yung hakbang ng maisog, ibig sabihin nun, ayaw talaga sa inyo. Ayaw talaga sa inyo. Gagawa na lang ng fake news. Hindi pa totoo. Hindi pa fake news nga kaya nga hindi totoo. Gagawa na nga ng fake news, hindi pa pabor sa kanila. Continue natin. Sana po yung mga kababayan natin na pumayag na manakit Ayun na naman, si Harry Roque na naman. ng kapwa Pilipino, sana po mag-isip kayo. Yung mga nais pong panindigan ng karapatan, yan po ay dahil kasama po kayo sa makikinabang kapag ang inyong karapatan ay rinispeto. Pinangangalagaan din po namin ang inyong buhay. Kaya nga po, itinigil na muna ni Presidente Duterte itong rallying ito. Dahil kasi nga siya yung organizer. Siya nga yung utak, kaya niya tinigil. Wala, hindi totoo yan. Alam niyo naman si Ka Eric magaling gumawa ng kwento na yan eh. Kilala niyo naman na yan eh. Kaya nga na-detain yan sa Congress eh. kahit sinong Pilipino hindi dapat masaktan, hindi dapat mamatay dahil lamang sa mga gahaman na ilang mga politiko. Yeah. So, nakikiusap po kami dyan sa mga nagtipon-tipon para saktan ng ating mga... O kita nyo, di ba? Kung magsalita itong si Harry Roque, kakala mo confirm eh. Hindi man lang tinanong na, totoo ba yung source mo? Walang ganun eh. Diyos ko, ano klaseng abogado to? Malamang abogago, di ba? Kita mo, di ba, wala man lang pinakitang picture, walang pinakitang video. Hindi man lang nagtanong si Harry Roque na, kalbo, confirm ba yung information mo? Kasi sinakyan niya kaagad. Ay, Diyos ko na yung mga tao na to. Sabi ko nga sa inyo mga kababayan, para ipagtanggol po ang mga Duterte, ang kailangan po, simple lang naman yung kailangan natin gawin para ipagtanggol ang mga Duterte. Tanggalin po natin yung common sense natin.
Tanggalin po natin yung critical thinking. Yun, certified DDS. Certified na DDS na po tayo nun. Diyos ko. Mga mamamayan, ginagawa po namin itong paninindigan dahil importante po ang inyong buhay, importante po ang inyong kinabukasan at inyong mga pamilya. At sana isipin niyo po, wala pong mayaman, wala pong politiko na masasaktan dyan. Ang masasaktan niyo lang ay kapwa niyong mahirap, kapwa niyong Pilipino, baka kamag-anak niyo pa. O yun naman pala eh. Bakit kayo pasok ng pasok dyan? Ayun naman pala eh. Oh, kung ayaw nyo pala magkaroon ng sakitan dyan in the first place, bakit kayo pumapasok sa isang lugar na hindi nyo naman pala teritoryo? Bobo. Bobo, no? Tang inumin mo, Roque, wag Milo. Tang inumin mo, wag Milo. So ngayon mga kababayan, no, ang nakita ko lang po kasi dito, so kanina nung medyo naghanap-hanap po tayo, meron talagang pagharang na nangyari. So, ito pakita ko sa inyo, no? Kung galing ka na ulilan, may naroon silang mga... Teka, wala pa lang sound. Ito. Panoorin natin to, ha. Sorry, wala pa lang sound. Ito. Ito yung nangyari sa Busos, Bulacan na merong pangharang talaga na nangyari. So yung nagharang talaga dito sa mismong barangay ng poblasyon at may pulis at hinarangan po sila ng motor at saka ng upuan. Ito, panoorin nyo to. Ulilan, tututan mo, may naroon silang mga motor. Grabe talaga, guys. Ayan, oh. Itong vlogger na to, kung makagrabe, akala mo, ay yung ginagawa ni Digong. Hindi ba grabe yon? Yung ginagawa ni Digong na panlalait, tsaka pang alipusta, at tsaka yung rebellion, tsaka sedition, hindi ba grabe yon? Ito, upuan lang to eh. Ito, motor lang to, kung makagrabe ka, napaka-OA mo naman, tuktukan kita eh. Hindi nga, tuktukan ko kayong dalawa, kasi isama mo pa si si brother, ano pangalan nun? Brothers Travelers ba yon? So, pagkuntugin ko ulo ninyo eh. Sama mo si Badong tsaka yung PLPL na yan, putragis kayo. Suntukan na lang kaya tayo. Hindi nga. Suntukan na lang kaya tayo. Kayong tatlo, mag-isa ako. Bobo, no? Kung makagrabe, akala mo napaka feeling victim ang putragis na yan. Para walang makaselflusot papunta doon sa venue. Yan, oh. Narang nagdahil sa mga pulis, dahil sa utos. Yan, oh. Yan, oh. Grabe talaga, guys. Grabe talaga, guys. Ayan, oh. Si ano yan, di ba? Si Brothers Travelers yan, di ba? Siya yan, di ba? Kung di ako nakakamali, ha? O, tingnan nyo, pa-victim eh. Cebu, Tagum, dito lang ho nagkaroon ng blocking. Na ganito. Ayan po ang ginagawa nila. Nandito po tayo, pinakita po natin. Yan. Ayan. Okay na yan, wala nang kwenta yung mga tao na yan. Diyos ko na yan. So yun mga kababayan, no? So tigilan natin yung kalokohan na yan. So ito lang, no, to be, para bago tayo magtapos, no, hindi po natin pinipigilan yung hapang na mautog. Hindi po natin sila pinipigilan. So ngayon, kung ayaw talaga ng LGU ng provincial LGU po ng Bulacan na papasukan sila doon, karapatan nila yon. Nagpakita po tayo ng ebidensya kanina na karapatan talaga nilang tumanggi. Di ba? So, ang punto natin dito mga kababayan, hindi po natin sila pinipigilan. Okay lang yan. Kasi para sa akin, actually hindi na ako affected sa mga to. Di ba? Hindi na ako affected sa mga to kasi ang sinisira lang din naman nila is yung mga sarili nila. Di ba? So, sa akin, the more na ginagawa nila yan, the more na sinisira nila yung pangalan ng mga Duterte. So, makaka-apekto talaga ito sa political career ng mga Duterte mismo. Diba? Nagagamitan kayo, pero ang ending pala, kayo rin pala nasisira. Diba? Andyan mga kababayan, no? So, kayo nga, no? Yan po sa 1,900 pa na nanonood. So, ano nga rin po masabi nyo nga po dito sa fake news nga na nilabas nga ni Ka Eric, na meron na pong 300 na taga-Busos, Bulacan. Kasi taga-Busos, Bulacan yan sa tingin ko. Diba? Pero fake news yun, no? Kasi sabi niya, mga mga civilian, mga tricycle driver. So, ano masabi nyo nga po dito sa ginawa nilang fake news? So, ibig sabihin nun mga kababayan, di ba? Pati mga taga-Busos, Bulacan na nananahimik,
sinisiraan na rin po nila. 'Di ba? Hindi nila naisip na yung ginawa nilang fake news na yan, ang pinaka-ending niyan, maiinis sa kanila yung mga taga-Busos Bulacan na sinungaling talaga itong mga Duterte to, hindi naman totoo yung sinasabi nila. Hindi na namin bobotohin si Sara. Diba? Hindi na namin bobotohin si Sara kasi napakasinungaling ng mga kakampi ni ng mga Duterte na yan. Hindi nga, di ba? Ganun po yung labas nun eh. Sakto na 300 niya, no? Saktong Spartans pala yun, no? So yun mga kababayan, so dyan po sa 1,800 po na nanonood, so hindi pa po nakakapag-like, palik na lang po ng video po na to, dyan po sa team replays, ano nga po masasabi nyo nga po dito sa mga nabanggit po natin. So thank you mga kababayan, may live stream lang naman po ito, no? So salamat po at kita na lang ulit tayo. Tingnan natin mamaya kasi maaga pa, alas 5 pa lang eh. So thank you mga kababayan, salamat po, no? So bati muna tayo, no, kay Kuya Nestor, hello po. Kay Produce Protector, hello po. And then kay Elma Mangwing, hello po. Kay Ma'am Cheryl, hello po. Kay Golandero, hello po. Kay S, kay Rogelio Ilagan, thank you po, no? And then si Al nakita ko kanina, si Maritel T, si Muhammad Iqbal nakita ko rin kanina, si Obito, si Lester Ron Vlog, kay Rosaline Nishimura, kay 707, thank you po, no? Yan. So salamat no. Good job sa mga nga pala. Maraming salamat sa mga taga-Bustos. Thank you po, no? Maraming salamat.